Sabi ng iba sa comment, lalo ko daw sinisira yung motor ko, ipagawa ko na lang daw sa marunong. Tapos nagsisinungaling daw ako. And thank you sa lahat na nagko-comment, nagtuturo kung paano ko linisin yung tangke ni Chicken, no? Sabi ng iba, suka, rust converter, at kung ano-ano pang mga bagay. Nung nasa Pinas ako guys, nakabili ako ng lumang sasakyan na sira, at sa pagkatambak sa kanya, napuno ng kalawang yung tangke. Dito ako nagkaroon ng trauma sa aking pag-DIY guys. Naputukan yung kamay ko ng tangke. Kaya kung alam ko lang na si Chicken ay ganito yung tangke, bibilhin ko pa rin syempre hanggat hindi ako nabubungal kaka-DIY. Pipiliin ko pa rin yung mapapagod ako kaysa brand new. Ito na nga, nandito na ako sa part na lilinisin ko na yung tangke ni Chicken. Tinanggal ko muna yung tangke syempre. Tapos itong animal na to, ano to? Yung dahilan kung bakit may oil level na gauge yung ating mga dashboard. Ewan ko anong tawag nito. Basta yan siya. Kaya dami talagang kalawang. Actually na pangalawang linis ko na to ng tangke kasi nung una hindi ko to tinanggal. Kulang din kasi ako sa oras kasi trabaho sa factory ba. Unang paraan ko ay nilagyan ko ng kadina, timing chin. Tapos nilagyan ko ng tubig. Tapos shake ko yung tangke. Tapos tinanggal ko yung tubig. So tingnan nyo guys, napakadami talagang kalawang para siyang Milo. Or parang tuba. As in, parang igit-ew. Ilang beses ako nag-shake ng tangke, no? Ginanon-ganon ko. Tapos kahit ano-ano na lang maiisip ko na mapasok ko doon. Nilagyan ko ng basahan yan. Tapos ginanon-ganon ko. Tapos nilagyan ko na naman ng sabon. Kung di lang ako na-trauma ng tangke ko dati, no? Biniyak ko na to. Tapos binrush. Tapos weldingin ulit. Tapos dinrain ko na naman yung tubig. Tapos ganun pa rin siya. Madami pa din. Sa mga panahong ito, dito na naman ako nakaisip ng paraan na pasukan ko ng bato yung loob ng tangke. Kaya naghagilap ako ng mga bato sa daan-daan. No? Actually guys, pwede naman sana akong bumili ng mga chemical para panlinis dito kasi mahirap maghanap dito sa Taiwan. Hindi ko alam kung ano yung mga pangalan ng mga animal na yun. Siyempre, bago ko ipasok yung mga bato, sinabon ko muna dyan sa may talagayan ng tubig para malinis siya. Tapos yun na, pinasok ko na, no? Tapos binuhusan ko siya ng sabon. Tapos nilagyan ko ng konting tubig. Tapos shake. Madali lang naman pala maglinis ng tangke para lang napatulog ng bata. Ilang beses kong inulit yung proseso na yan. Hanggat napagod na ako. Siyempre, pag pagod na tayo, mag-give up na tayo. Lalo na pag nagawa mo na lahat. Kasi masascience na naman yung airport. Kaya wag mong gawin lahat kasi hindi ka rin magiging sapat. Magiging animal ka, hindi ka sapat. Ang sapat kasi sa Bisaya ay animal. Ayun na nga, kumuha ako ng hose. Binuhusan ko ng hose yung loob ng tangke. Ay hindi hose yung binuhos, tubig pala. Pinuno ko yun, tapos pinaapaw ko yung tubig. O tingnan nyo, maputi-puti na siya. Pero nandun pa rin yung bato sa loob niya na. Pakaray. Paa ko talaga yung nalaglagan nun. Lagi na lang tayo nasasaktan nito. Pero manhid na tayo pag lagi-lagi na. Tingin ko wala lang dumi sa loob kasi maputi na siya. Yo, tingnan nyo. Saktispol na naman tayo nito. As in, puting-puti na yung tubig. Tama na to, nanggigil na eh. Dito ako nahirapan sa pagkuha ng bato. Kasi ayaw niyong lumabas kahit anong shake ko. Kaya sinungkit ko ng ganito. Ang tawag nito. Basta kinlam-klam ko siya isa-isa hanggang maubos. Pero natagalan talaga ako guys bago ko siya makuha lahat kasi inisa-isa ko nga. Madami naman yung bato na nilagay ko. Hindi naman ako inabot ng gabi pero inabot ako ng hapon. So itong hawak ko, ito yung hindi ko alam kung ano to eh. Basta yung itim na yan, yung bilog floater yan. Tapos may connection dyan. Tapos yan yung magsusukat ng gasolina sa loob ng tangke para mag-i-indicate doon sa dashboard. So pagkarga mo ng gasolina, pag madaming gasolina sa loob, aangat yan. Yan. Tapos may connector yan dyan. Tapos magsisend ng signal dun sa my dashboard. Ayan na nga, tinanggal ko siya. Kasi sobra man din yung dumi. Yan yung kanyang contact point, yung binrush ko. Yan yung sasayad dun sa ano. Kasi yan gagalaw yan pag tubil kayo ng gasolina. Hirap mag-explain na yung naintindihan lang natin kung ano yung function ba. Tapos hindi natin alam kung ano yung mga pangalan. Wala kasi ito sa aming bundok Basta binrush ko siyang maigi tapos sinauli ko na. So sa pagpasok ko dito sa mga paraphernalia na mga animal na to, mahirapan ka talaga kasi medyo masikip siya. Pero nanggigil na ako kaya pinilit ko yan. Tapos kakapilit ko, napasok siya. Kaya ayun, hinigpitan ko na yung 4 na tornilyo. At sinauli ko na kay Chicken yung tangke. Kinonekta ko na yung mga hose at mag-goodbye na ako sa aking kateter. So sa wakas, no? Matagal-tagal ko din ginamit tong imbento ko na to. Tapos tiyarang, fast forward na tayo, no? Nag-testing na ako dito. So, successful naman kasi hindi na nagpurot-purot yung motor. Hindi ko alam kung ano yung purot-purot sa Tagalog Basta parang yung hindi tatakbo ng tuwid. So, may problema ako, no? Yung gauge ng gasolinahan hindi naggagana. Siguro nung pinilit ko siyang ipasok dun sa may butas, nasira. Pero hinayaan ko lang kasi syempre pag may hihiram sa motor, laging ipo-full tank si Chicken. Kasi akalain na naubusan sila ng gasolina. O, diba? Yun lang guys. Thank you for watching. Hey yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead. Dig deep, uncover the dead, and suffer and bled. The gutters are red, blood in the streets, check the receipts, yeah. While
while some feast, some got nothing to eat. We call it peace, view from the good seats. The hood streets on fire, empire say that's how it should be. Not a bug but a feature, become what they teach you, and you rise with no love for the creatures underneath you. What's deeper, you feed it to your kids like Similac. Pure fiction like Cinemax, we should send it back and get the facts. The lies are supersized when it comes to who live, who dies, and who decides. Take a good look under the hood. The load is fueled by the blood of fools till it's understood. The man behind the curtain spitting out the version, turning every person to an enemy insurgent. Do the math, they define the working class, cause the masses are bigger than the man behind the mask. Question everything, especially what's sacred. Knowledge is king, the emperor's buck naked. Lit from the baby basket to casket, taking classes to turn bachelors to masters, learning the deal from those that murder, rape, and steal, but believing in an even playing field doesn't make it real. You're talking about bootstraps while giving screw faces, stacking jails with black men taking their shoelaces. The new slave ships floating in the sea of white supremacy, so it's hard to see who's racist. But whether more than an inmate, you're trapped in a